ay si Kagawad Jonathan Asotilio, isang Catholic at 40 years old. Sige po, Kagawad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Gusto ko pong maliwanagan yung nasa Matthew 18, verse 22. Dahil po ngayong panahon ay panahon ng pagmamahal at pagpapatawad dahil sa paparating na pagkabuhay at pagkapanganak ng ating poong may kapal. Yun lang po, Brother Eli, yung pagpapatawad ng 70 times 7. Time po natin yung Mateo 18:22, kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito." Ayan, simple-simple po yung sagot ni Kristo. Pero yan po ay misunderstood ng maraming tao. Na pag nagkasala ba ang iyong kapatid, ilan beses mong papatawarin. Sabi ni Jesus, hindi ko sinasabi sa yung 7 times, but 70 times 7. Yon. Gusto ko po itong liwanagin sa kapakanan ng kababayang Pilipino at ng mga ibang lahi na nakikinig sa atin ngayon. Ang nagtatanong po dyan si Pedro na apostol at ang kanyang itinatanong ay basahin natin sa 21 ng Mateo. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito." Ayan, maliwanag. Ang tanong ni Pedro, makailang magkakasala sa akin ang aking kapatid laban sa akin? Personal ano yan eh? Personal sin of a person against a person. Laban kay Pedro. Pero, dapat makita natin yung kasukasuan ng katotohanan. Bakit? Ito po ang sabi naman ni Kristo sa 3:29 ni Marcos. Pakinggan nyo. Datapwat, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Meron palang kasalanan na walang patawad, kapatid eh. Kasi may kasalanan laban sa'yo. Pero pag ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo pwedeng ulit-ulitin kasi isang kasalanan laban sa Espiritu Santo, laban sa Ama, laban sa Anak, wala na pong patawad yun eh. Basahin natin ang 12 ni Mateo sa Kapitulo 12 at versikulo 32. Pakinggan nyo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Meron pong kasalanang walang patawad, kapatid. Hindi mo pwedeng patawaring makapitumpung-pito. Kasi isang willful o sinasadyang pagkakasala laban sa Espiritu Santo ng Diyos, wala pong patawad sa sanlibutang ito hanggang sa darating. Kaya kuminsan yung misconception ng pagpapatawad hindi nasusuri ng mga pastor. Kaya lahat ng kasalanan pinapatawad. Kaya tuloy ang iglesia o ang relihiyon nabubulok. Bulok na ang relihiyon. Kahit hindi na pwedeng patawarin, pinapatawad pa. All throughout the Bible, sa buong Biblia, hindi po totoo na lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng paulit-ulit. Maaari kung hindi mo alam, mapatawad ka. Because of ignorance, sabi nga ni Pablo, ginawa ko na walang kamalay-malay
sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya. Kahit namusong siya nung una. Pero pagka alam mo na, hindi mo pwedeng ulit-ulitin na alam mo na ang pamumusong, inuulit-ulit mo. Kasi doon po nagkakamali ang pagbabasa ng nagbabasa ng Biblia. Iniisa niya yung lahat. Pero kung i-specific natin, miski ang mga apostol, kagaya ng mga unang apostol ni Kristo sa Biblia, pakinggan nyo, sabi niya sa 20 ng Juan, sa 22, 20-22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Pagka ang isang mangangaral may Espiritu Santo ng Diyos, alam niya kung sino yung papatawarin niya. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, tanggapin niyo Espiritu Santo. Sino mang patawarin niyo, patatawarin siya. Ang hindi niyo patawarin, hindi rin papatawarin. Sa mga kapatid, meron talagang hindi pwedeng patawarin. Pagka pinatawad mo yung hindi dapat patawarin, ikaw naman ang nanganganib. 19:2 ng ikalawang kronika. Pakinggan niyo ang sabi ng Panginoon. At si Jehu na anak ni Hanani na taga-Kita ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopuot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon, nakita nyo? Para ang isang mangangaral ay dapat alam niya kung sino papatawarin niya. Kasi sabi ng lingkod ng Diyos na lalaki ng Diyos, tutulungan mo ba yung masama? Mamahalin mo ba? Papatawarin mo ba? Yung bang kukupkupin? Yung napopuot sa Panginoon? Meron mga tao kasi kalaban ng Diyos eh. Ayaw ngang maniwala sa Diyos eh. Yung iba eh. Ateista, agnostics. Dahil sa bagay na ito, sabi ng Biblia, ang kapuotan ng Panginoon ang sasayo mula sa harap ng Panginoon. Kaya alam niyo kapatid, hindi lahat po ng kasalanan pinapatawad ng 77. Kung ang kasalanan laban sa iyo, personal, nangutang sa iyo, hindi nagbayad, nasampal ka, nasigawang ka, naichismis ka, pwede mo sigurong patawarin ng 77. Pero pag ang kasalanan pamumusong, paglaban sa Diyos at sa Espiritu, hindi po pinapatawad yun Pakinggan nyo sa unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Yun. Merong kasalanang hindi naman ikamamatay Ang sabi ng Diyos, pag nakita mo yung kapatid mo nagkakasala, hindi ikamamatay, idalangin mo. Bibigyan ng Diyos ng buhay. Ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Merong kasalanang ikamamatay, may mortal, hindi ko na sinasabing ito'y idalangin pa ninyo. Bawal nga idalangin yan Sabi ng Biblia, huwag niyong ipapanalangin yung gumagawa ng kasalanang ikamamatay. Mayroong kasalanang dapat patawarin. Obligasyon nating magpatawad. Mga kababayan, obligasyon yan. Kasi, ang sabi sa Mateo 6:14, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakaliwanag Pag nagpatawad ka, you will earn the same. You will merit the same.
Isipin mo lang, may kasalanan ka rin naman eh. Kahit sinong tao nagkakasala. Kaya obligasyon mong magpatawad para sa sarili mo ring pakinabang. Kasi pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin. Pag hindi ka naman nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Alin yung dapat mong patawarin? Yung kasalanan laban sa'yo. Personal. Pero pagka ang kasalanan laban sa Diyos at sa Espiritu, paglaban sa Diyos, bawal patawarin yun. Wala tayong karapatang magpatawa doon. Sana naunawaan mo ang sagot, kapatid na Counselor Jonathan. Pagpalaing ka naman ng Panginoon. Salamat po, Brother Eli. Malinaw po yung paliwanag po ninyo. Salamat po. Mabuhay po.